So, nandito sa Proverbs chapter 13, verse 3. Proverbs chapter 13, verse 3. Sabi dito, He that keepeth his mouth, keepeth his life. But he that openeth wide, sleep shall have distraction. Let's pray. Panginoon, makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa panibagong buhay na binigay po sa amin. Salamat dahil binigay po Panginoon ng pag-asa upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Nawa ay kami po ay matuto. Nawa ay ma-apply po namin to sa aming buhay. At nawa, Panginoon, mangusap po kayo, Panginoon, sa bawat isa. Yan po ang Holy Spirit, Panginoon, upang maintindihan po namin to ng mabuti, Panginoon. At we pray na gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang. Nawa ang iyong salita ang maipahayag, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagpong kasalanan. Nawa ay linisin niyo po ito, Panginoon, bilang kami po ay karapat-dapat po sa inyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So sabi dito sa verse 3, He that keepeth his mouth, keepeth his life. The more na hindi tayo nagsalita or hindi tayo mabukaka or sa ano tayo laging kumbaga nag-explain lagi, ganyan. Yung ating buhay is parang tayo. Naka hindi tayo dadapuan ng masama kasi nga the more na tayo ay tahimik o hindi tayo masyadong nakipag ah, debate sa iba, ganun. Hindi tayo madadapuan ng mga anumang mga sasabihin ng mga tao sa atin. Yan. Kasi kumbaga tayo, play safe tayo. Kasi kaya nga kapag yung tahimik tayo, hindi tayo nagkukwento sa iba, ganyan, yung mga plano natin, hindi tayo nagsasabi, ganyan. Kasi the more kasi na nakita ko lang, na-realize ko lang din na kapag sinasabi mo sa isang tao na hindi naman siya concern sa iyo, hindi naman siya concern sa dream mo, sa plano mo, tapos sinabi mo sa kanya, possible na hindi mangyayari kasi possible na naiinggit siya. Ganun. At meron din time na yung dapat mag-explain ka pa, dapat magsasabi ka pa na ito, yung ipupush mo siya, i-defend mo na siya, na dapat mananalo ka sa debate. Ganun. Di ba? Minsan, kailangan mong magsalita, kailangan mong mag-isip. Pero, sa Bible, sa principle, meron kasi yung tinatawag na ang Diyos na yung bahala. Kumbaga, makokonsensya kasi yung isang tao. Kunyari, kapag mali mo, tapos parang nag explain ka pa, the more pa na pinapahawang mo pa yung kwento or talagang ine-explain mo siya, ganun. Tapos di naman naintindihan ng isang tao. Tapos hanggang dumating yung time na yung parang magsasawa ka na, ganun. Tapos nakakainis na. Pero yung talagang sekreto lang is yung tahimik na lang. Ipag-pray na lang sa Panginoon na ang Diyos na yung bahala sa kanya. Kasi kumbaga habang pinapatagal, salita ka ng salita, explain ka ng explain, wala namang nangyayari, hindi rin naman niya naintindihan, wala rin, useless lang din. Kaya ang mahalaga, na wag na lang magsalita, ganun. Pero pa rin yung kumbaga balance pa rin, peace to base pa rin, na kung gusto mo talang ipaintindi, tapos naintindihan naman ng isang tao, pwede naman mag-explain. Kasi yung buhay natin is magiging siya, yun, nagiging play safe siya at hindi tayo basta-basta yung tawag dito, yung masisira yung buhay natin kasi nga hindi tayo pala salita, ganun. And sabi dito sa verse 3, But he that openeth wide his lips shall have distraction. Yan. So dito naman ay kapag the more din naman na yung mabuka ka, ganun, talagang palaban, ganyan. Puro salita, dada ng dada, ganyan. Magkakaroon siya ng distraction. Ano tong distraction? Ito yung distraction na siya ay palapit sa kapahamakan. Nalapit siya sa kapahamakan. Kaya nga yung iba, especially yung mga bata pa, yung wala pa, hindi pa masyadong, walang alam sa Bible, ganyan. Sige, kwento ng kwento sa iba, sa iba-iba yung mga pinagsabihan niya. O kumbaga, iba-iba yung master niya. Kaya nga, iba-iba rin. Kumbaga, nag-uusap din yung pinagsabihan niya ng ganito, si ganito, si ganito, naintindihan nyo. Yung ganun yung naisip. Kasi nga, mabuka ka siya. Kaya, yung distraction na sinasabi dito, malapit sa kapahamakan, malapit siyang, madapa, ganun. Kasi nga, mabuka ka siya eh. Nadidistract, ganun. At madami pang mga
mga negative na mangyayari kapag yung talagang mabuka ka tayo. Yung lagi tayo salita ng salita, ganun. Kaya nga, 'di ba sa school, kapag maingay tayo, pinapagalitan tayo. Nung nag-aaral pa tayo, tapos kapag laging salita ng salita, ganyan. Pero iba rin naman yung laging nagtataas ng kamay para lang makapag-recite, di ba? Ganun. Yun yung principle dito sa Bible na kapag yung yan, open it wide is deep, shall have distraction. Magulo yung buhay. Yun yung ibig sabihin. Magulo yung buhay, tapos hindi mo alam kung saan patungo. Kasi nga, minsan naguguluhan. Hindi, yung iba sinasabi na hindi ko alam bakit ganun. Tapos, hindi ko maintindihan. Pero, kung talagang anak tayo ng Panginoon, kailangan mong intindihin at bibigyan tayo ng wisdom. After wisdom, binigyan tayo ng wisdom, may diskartehan natin. Kaya nga, think before you say, dapat pang magsalita tayo, kailangan nating pag-isipan ng mabuti. And mas maganda rin na pray before you say. Kailangan mo ring mag-pray bago mo sabihin, bago ka magbagsak ng isang salita. Kasi sometimes emotion lang kasi yung nangyayari. Pero kapag may emotion, sige, relax muna, kung wala magsalita, pag-isipan mo ng mabuti. Kaya kailangan natin na pag-isipan. Yan, he that keepeth his mouth, keepeth his life. Yan, kapag talagang hindi ka masyadong magbuka ka, mabait ka lang, or tahimik ka lang, o di ayos, stay safe, hindi ka madaling pasukan ng si Satan. Pero kapag but he that openeth wide his lips shall have distraction. Kapag magbuka ka, like ka nagsalita. Kasi si Satan andyan siya. Lahat ng mga sinasabi natin, naririnig niya. Pero kapag yung hindi tayo, yung katahimik lang tayo, hindi niya malalaman yung plano natin. Kaya nga, mas maganda pa rin na maging tahimik. Kaya rin sabi rin dito sa James 3:6, buksan natin. James chapter 3 verse 6. And tongue is a fire. Yan. And the tongue is a fire, a world of iniquity, so is the tongue among our members, that it defile the whole body. Yan, so dito, makita natin dito na yung yung salita o yung dila ay parang apoy yan. Kapag nagsalita ka, sobrang sakit. Kapag magsalita ka sa isang tao, masala pag sobrang ididiin mo, masala pag nagmura ka, ganyan. Talagang parang apoy yan na makukuha tayo, tawag dito, masasaktan tayo. Ganun katindi yung ating salita or dila. And that defileth the whole body. So, possible din na mapahamak yung ating katawan sa kakasalita natin, 'di ba? Possible na mapahamak tayo kasi nga sobra yung ating ginagawa or pagsasalita. Yan. And sabi dito, and set it on fire the curse of nature, and is set on fire of hell. Yan. So, kailangan natin na yung mas maganda na wag tayong masyadong dada ng dada. Kumbaga, naka-play safe tayo, 'di ba? Kaya nga sabi nga ng iba, less talk, less mistake, 'di ba? Mas the more na hindi tayo magsalita, konti lang yung mistake natin, 'di ba? Which is true 'yun. Mas maganda na ganun, tahimik. Kaya nga may mga advantage, may mga disadvantage yung mga tahimik saka tahimik. Sabi nga ni Pastor sino ba 'yon? Ed Lapis. Kung makita mo yung mga hindi nakipag sa lamuha, hindi sila nakipag-communicate, hindi sila marunong makipag-usap sa ibang tao. Yun yung kasi nga hindi sila yun yung the more na tawag dito, the more silang parang mas yumayaman kasi sila ay nakipag-communicate, ganun. At yung naman, yung disadvantage naman ng tahimik lang sila, nasa bahay lang sila, wala silang ginagawa. More on parang drawing yung iba kasi mga tahimik nag-drawing lang sila or may mga ginagawa silang iba. Pero sabi ni Sir Pastor Ed Lapis, iba kasi yung talagang mabuka ka rin, yan sa business, ganyan.
talagang makapal yung muka, ganyan. Iba talaga yung mararating ng mga nun. Kasi nga, meron din naman sa Bible na pag nag-work hard ka, talagang nagpursige ka, hindi ka kinakabahan, talagang makapal yung mukha mo, nagpupursige ka, yung reward, mas maganda. Kaya nga maganda rin na yung positive na pananalita. Hindi yung negative na pananalita na dada ng dada, hindi inisip yung sinasabi. Sigaw ng sigaw, hindi alam kung paano kontrolin. Kasi meron din naman yung talagang pag magagalit, meron kasi yung time na concern yung isang tao na pag nagalit, talagang mabigat yung ramdam mo. Mabigat kasi nga concern siya. Pero meron din naman yung iba na kapag nagalit, tayo lang, tawag dito, yung hindi masyadong pagalit na salita. O bakit ganito, ganyan, pwede naman. Pero kapag yung talagang palaban yung isang tao, dinidiin rin nung isang nag-advise, ganyan. Kasi nga, hindi, parang palaban na siya, ganyan, palaban na yung isang tao. Kaya, masyado niya lang dinidiin kasi concern siya. Ganun. Depende na lang talaga kung paano i-deal yung isang tao. Pero ang mas maganda talaga na nasa kwan tayo na basta kwan lang yung humingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung paano natin i-deal yung tao. Case to case basis pa rin. Hindi pwedeng dito lang sa side na ito. Hindi pwedeng dito lang. Ganun siya. Kaya mas maganda pa rin na yung wisdom ng Panginoon. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon para maging maayos yung ating gagawin or panalita. Ganun. At para makontrol natin yung ating panalita at yung ating gagawin. Ganun. Kung lang naman, actually talagang kailangan lang natin kontrolin yung sarili natin para maging maayos. Yan. Which is guided by Holy Spirit, guided by ng Panginoon. Kasi yun naman yung kailangan eh. Pray, nagbigay ng Panginoon ng wisdom, tapos after that, binigyan tayo ng wisdom, diskartan na natin, ganyan. After that, execution, hindi goods yung resulta. Okay, let's pray. Panginoon, naman pong salamat sa inyong binigay